Siyempre, di ba? Dahil hinahanap ko yung lalagyanan niya, hindi ko siya mahanap. Anyway, guys, kamusta kayong lahat? Have a good morning na, 1:28 na. So, kanina nga before ako umalis, yeah, nakita ko na nag-react na si Teacher Mark dito sa ano ni Bodyakerang si Maharlika. Okay? So, here, wait lang ah. Kasi dito sa kinapture ni Teacher Mark, nag-focus siya doon sa sinabi ni Maharlika dito tungkol di umano sa pagbabayad ng kaibigan ni Maharlika, okay, sa ah, isang lawyer daw na tagaloob ng RTIA. Tapos, pag-open ko ngayon ng aking YouTube channel, nakita ko tong comment na to. Sabi ng isang Anthill 8611. So, inedit pa niya. Sabi niya rito sa akin, matinding kritiko pala yan para sa'yo. Ganyang klase pala ang ibig sabihin ng matindi para sa'yo. Nakakatawa ka naman, Sean Wayne. Tapos meron pa siyang isang sinabi rito, tingnan mo nga itsura na sinasabi mong matindi. Napakababa pala ng standard mo, Sean Wayne. Kaya naman pala, hindi na ako magtataka ngayon. Grabe, no? Yung standard ko yung tiningnan niya, pero yung standard niya sa pagsuporta kay Raffy Tulfo, hindi niya nakikita. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo, dito sa mga Tulfonatics, no? If you'll try to insult me, try harder. Kasi sa totoo lang, if you really think that you can insult me, 'di ba? Tapos ang ifo-front nyo lang sa akin is si Raffy Tulfo, nakakatawa kayo. 'Di ba? Sabi ko nga sa kanya, nasa akin ang huling halakhak. Halakhak. Bakit? So pakinggan natin tong part ng video ni Maharlika. Alam niyo kung bakit ko sinasabi na itong si Maharlika, isa sa pinaka, or kung hindi isa, pinaka na, pinakamatinding kritiko ni Idol. Hindi ganyan magsalita. Either ako, si Teacher Mark, si Kaayo, si Direk Freddy, tawag dito, si Attorney Libayan, lalo na si Attorney Libayan, hindi ganitong magsalita gaya ni Maharlika. Ang mga nilalabas na information ni Maharlika ay mga information na hindi natin alam. Naniniwala ba tayo? Pwede. May doubt ba? Meron. Kasi, halimbawa ako personally, hindi mo ako madaling mapapaniwala sa isang simpleng hearsay. Lagi akong naniniwala sa may ebidensya. Ngayon, kanina. So may dinidescribe dito. May tinatawag lagi ritong puting ahas si Maharlika. Yung kasama ko kanina, shoutout sa'yo. Siya ay isang insider. Na? Insider in terms of may mga bagay na alam niya, or may mga bagay na alam niya na pwedeng totoo ang sinasabi ni Maharlika. Dahil yung mismong nag-feed sa kanya, personal niyang kakilala. Itong puting ahas na sinasabi rito, okay, ni Maharlika ay kilala nung kasama ko kanina. Ngayon, dito sa nag-comment na to, kung para sa iyo hindi matinding kritiko itong si Maharlika, alika, pakinggan natin. Hindi batas si Tulfo. Wala siyang karapatang pilitin ang mga
tao na nag-aaway-away para magsalita sa kanyang programa. You have all the rights to decline na hindi sagutin ang mga pinaparatang sa'yo, whether kamag-anak mo, kapitbahay mo, may karapatan kayo dahil hindi siya korte. Ini-exploit kayo, binabalahura ang inyong mga reputasyon. May natitira pa kayong reputation. Again, yung pag-aaway ng pamilya, ngayon nagkakainitan lang tayo, pero bukas, makalawa, sa susunod na buwan, nagkakapatawaran tayo. Itigil nyo na akala ninyo si Tulfo ang makakasolve ng problema ninyo. Dahil may mga nilapit ako, may nilapit na problema sa kanya. Nagbayad pa kami. Dito ako nagulat. Sabi ni Maharlika, may nilapit daw silang problema kay Idol. Kasi nga, naniniwala sila sa promise ng RTIA na mabilis silang umaksyon. At tanong, bakit may bayad? Okay? Hihingi lang ako ng permiso dun sa taong, hindi ako actually, sa kaibigan ko. Eto, Senator Tulfo, inahamon kita. Lumapit kami sa inyo dahil akala namin mabilis ang aksyon. Nagbayad yung kaibigan ko ng 180,000 sa abogado ninyo, dyan kay sino yan? Yung, anong abogado na yan? Si Tungol. Ang tanong, bakit nagbayad sila Maharlika kay Attorney Tungol? Hindi ko alam kung si Attorney Garrett Tungol yan. Pero yeah, kung sino man yung abogado na yan, ng 180,000 para saan? Yung jowa ng nagbayad kami ng 180,000 para asikasuhin nyo yung problema at ipinangako nyo sa amin. Meron na akong ebidensya niyan. Hindi lang muna natin pangangalanan yung involved na tao dahil hindi ako nag-ask ng permission. Kasi personal knowledge ko. Anong ginawa ninyo? Sinabi nyo, pinangakuan nyo itong kawawang biktima na kasama dun sa binayad namin na niya pala. Hindi ko kasi kaso niya yon. Binayad na kapag hindi umubra yung mga settlement dun sa mga involved, ipapa-ere nyo sa Tulfo. Pero ano ang sabi ng mga tao mo? Kaya nanggigigil ako eh. Kaya kilala ko ang mga hilatsa ng mga bituka ninyo. Anong sabi ng mga tao mo? Ay, hindi po pwede yan sa Tulfo in Action kasi hindi po magba-viral yan. Them. Okay. Wait lang guys, analyze natin. Hindi ba, sabi ni Idol, okay, sabi ni Idol, ang may-ari daw ng RTIA page ay isang foundation. So basically, yung kinikita ng foundation ay napupunta, ang kinikita ng page niya ay napupunta sa foundation. Para di umano, makatulong daw sa mga tao, at the same time, doon siya kumukuha ng kung ano man. Okay? Now, sa isang foundation, ang tawag dyan non-profit. 'Di ba? Walang negosyo. Kaya nga, hindi tinataksan yung mga yan kasi they are charity institutions. Now, dito sa sinasabi ni Maharlika, nagbayad sila ng 180,000 pesos. Ang tanong ko naman tungkol dyan, yan ba ay professional fee para sa isang abogado? O yan ay isang fee para tulungan kayo ng RTIA? Diba? Another one. Kung babalikan natin yung sinabi dito ni Maharlika, hindi ba parang may mali? Na pag hindi nakipag-areglo, etong di umanong nirereklamo nila, ay ipapa-RTIA nyo live. Ganyan. Akala ko ba, ito ang sabi ni Idol, no?
Hindi ko to makakalimutan. At maraming beses niya tong sinabi. Ayaw niya daw magagamit ang RTIA para may mapahiyang tao. Tama ba? Itatry ko i-search yun pero sinabi niya yun. Maraming beses niyang sinabi yun. Ayaw niyang magamit ang RTIA para lang mamahiya ng tao. Pero iba ang sinasabi dito ni Maharlika. Sa sino sa kanilang dalawa ang nagsasabi ng totoo? 'Di ba? Wait, balikan natin. Kaaway ng pamilya, ngayon nagkakainitan lang tayo. Ako nyo sa amin, meron na akong ebidensya niyan. Hindi lang muna natin pangangalanan yung involved na tao dahil hindi ako nag-ask ng permission. Kasi personal knowledge ko. Anong ginawa ninyo? Sinabi nyo, pinangakuan nyo itong kawawang biktima na kasama dun sa binayad namin na niya pala. Hindi ko kasi kaso niya yon. Binayad na kapag hindi umubra yung mga settlement dun sa mga involved, ipapa-ere nyo sa Tulfo. Pero ano ang sabi ng mga tao mo? Kaya Ulit. kasi personal knowledge ko. Anong ginawa ninyo? Sinabi nyo, pinangakuan nyo itong kawawang biktima na kasama dun sa binayad namin na niya pala. Hindi ko kasi kaso niya yon. Binayad na kapag hindi umubra yung mga settlement dun sa mga involved, ipapa-ere nyo sa Tulfo. Okay. Is Raffy Tulfo in action? A right forum to do settlement. Kasi so far, pagkakalam ko, you can only do this, 'di ba? Ay, hindi, pwede naman pala. No? Yung mga extrajudicial settlement. So, nangyayari yan sa labas. Tama? Anyway, continue tayo. Pero ano ang sabi ng mga tao mo? Kaya nanggigigil ako eh. Kaya kilala ko ang mga hilatsa ng mga bituka ninyo. So, basically, lumalabas pala dito sa sinasabi ni Maharlika, kung hindi umubra ang extrajudicial settlement between the parties, punta tayo sa RTIA. Para ano? Para ano, guys? Gagamitin nila ang RTIA para saan? Gaya nga ng sinabi ni Idol Raffy, ayaw niyang gamitin ang RTIA para may mapahiyang tao. Pero dito sa sinasabi ni Maharlika, pag hindi umubra ang extrajudicial settlement, dadali nila sa RTIA. Meaning ano? Fill in the blanks tayo. Meaning ano? Anong sabi ng mga tao mo? Ay, hindi po pwede yan sa Tulfo in Action kasi hindi po magba-viral yan. See? Kasi ang kalaban nitong nagrereklamo ay scammer na may kakayahan din. Okay? Na lumaban kahit na sinungaling. Yan po, you have to know mula sa akin na itong si Senator Tulfo, Raffy Tulfo in Action, kaya nawala na ako ng gana sa inyo. Ang Jollibee Chicken Joy? Chef certified. Kung may problema na hinaharap sa mga taong mapang-api, mangluloko, mang-scam. Kapag ito ay medyo may sinasabi din. Sabi ng comment dito. Sabi ni Evelyn Pedersen, na bisto na si Tulfo. Ganyan ang mga tambaloslos. Sabi nung Rogelio Tapado, enjoyed the beauty of nature. Diyos nga na buhay. Yan pa lang ang iidulin sa kanya. Sabi nung Karma, what the fuck? Sabi ni enjoy the beauty of nature exposed. Ng konti. O may koneksyon, may yaman ng konti. Ang gusto nyong pag
ang gusto nyong i-ere, what? Ang mga magkakapitbahay na nag-aaway, mga nagtutsugian na mga nahuhuli, pero ang tunay na problema ng mga mapang-api, ng mga scammer, ng mga taong may kapangyarihan, ayaw mo i-cover. Kasi anong sabi ng staff mo? Hindi magba-viral. You have to know. Naalala niyo yung yung live ni Derek Freddy about dun kay Jessie Boy? Diba? Hanapin natin. Ito guys, nahanap ka na. So ito si Jessie Boy. Naalala nyo? Yung binigyan ng reaction ni Derek Freddy. Lumapit siya kay Idol. Binigyan siya ng referral. So ginawa niya, gumawa lang siya ng sarili niyang vlog para lang sabihin na hindi siya natulungan ni Idol Rafi. Pero kahit naman ako sa punto na to, no, kahit ako hindi ko rin talaga siya tutulungan. 'Di ba? Feeling niya yung mga taxpayer bibigyan siya ng libreng pabahay, 'di ba? Nakakaloka. But anyway, this is just one of those, exhibit na pwedeng mapatotohanan tong sinasabi ni Maharlika. 'Di ba? Mayroon akong ebidensya dito sa sinasabi ko. Una, personal, nag-meeting tayo. Hindi si Tulpo, Tungol. Nag-meeting tayo, nandoon ka. Attorney Tungol. At sino pa yung mga attorney? Nandoon kayo. Hindi kayo sumasagot sa group message. Hanggang sa lumipat kami ng ibang law office. You have to know. Kinuha nyo yung 180,000 na wala kayong naitulong sa kliyente ninyo. Kaya po ako may pinanggagalingan. Kaya alam ko, napaka-dramatic ang ginagawa. Okay. Wait lang Kanino ba lumapit tong si Maharlika? Sa RTIA or sa law firm ni Attorney Tungol? Dalawa Tungol. Yung tatay ni Attorney Garrett, isa ring abogado. Diba? Basically, kung i-rewind natin tong sinasabi ni Maharlika, number one, lumapit siya kay Idol sa RTIA with the hopes na mapapabilis yung proseso nila. Tama ba ako? So, nagbayad sila ng 180,000. Para saan nga ang 180,000? Para tulungan daw sila. Okay? Na itatry nila, isettle kung ano man yon through extrajudicial settlement. At kung hindi nangyari, ipapa-RTIA nila. Which hinarang naman di umano ng staff daw ni Idol. Dahil hindi daw magbabiral yung issue. Balikan natin. Ito bang problemang nilapit ni Maharlika is related saan? Yung paglapit ba nila kay RTIA, kay Raffy Tulfo, is for Raffy Tulfo in action or for legal consult? Diba? Kasi sa part na to, sinabi niya, lumipat daw siya ng law firm. So we have to be clear on that, no? Kung ang 180,000 ba na yan, pinambayad mo as a legal, as an acceptance fee sa isang lawyer, or para ba gumalaw sila at magawa ng aksyon ang inilapit mo? So, that question needs to be answered, no? Para klaro tayo dito. Nagawa ninyo. At mismo itong puting asko, nakakilala din ng lawyer na yan, si William Morbay, yung lawyer na yan, na stage lang. Saan ka nakakita? Nagnakaw? Tapos bibigyan nyo pa ng 1 million para i-promote ang produkto nyo at i-promote ang kandidatura nyo? Oh,
Yan po ang katotohanan. Nagbayad kami sa inyo ng 180,000 na akala namin, nagtulpo-tulpo kami. Ay, kasi po ang maganda kasi tulpo, gano'n. Nagbayad na kami. May nagawa ba kayo? May naitulong ba kayo? Inabot ng mahigit 1 taon hanggang sa Sabi ni Karma, peke pala at bait-baitan lang. Yan. decided na lumipat ng ibang law office dyan po sa Pilipinas. Ito lang recently. Dahil wala kayong nagawa, nilamon lang ninyo ang 180,000. Aside from that, may mga Sabi ng Brown Pinay, libayan, kontento. Actually, nauna na ako kay Attorney Libayan. But you never know, diba? Sabi nung Evelyn, patay based to si Tulfo. Agoy, lumabas na talaga ang baho ni Raffy Tulfo. additional lang. Ay hindi lang ako pwede hindi ko alam ng taong involved. Kaya hindi pa ako pwede magpangalan kung sino yon. Okay? Parang di naman, sabi ni Maruchel, parang hindi naman malungkot yung babae. While being interviewed, nakangiti pa. Sabi ni Maruchel, exactly. Kaya sabi ko sa unang interview pa lang, mga palangga, alam ko stage na pinagluloko nyo. Tinahamon kita, Senator Tulfo. Kung talagang para ka sa Pilipino, para ka sa bayan, para ka sa naaapi, bakit wala kang nagawa yung si tungol mo dito sa nagrereklamong inaapi at binigyan pa kayo ng, naningil pa kayo, and that's normal? You know, retainer's fee, Okay, so lumalabas nga dito, yung ibinayad nilang 180,000 is for, tawag dito, for legal fees. No? Either, I don't know anong arrangement nila, but it's something to do with, legal fees. Ever fee dan pag nagtatanggap ka ng acceptance fee? 180,000. Nga kayo? Nakasama sa package na binayaran namin na kapag hindi nag-agree, hindi nagkaroon ng settlement, ang both parties ilalabas nyo sa Tulfo. Pero anong sabi nyo? Ulit-ulitin ko. Ay, hindi pwede kasi hindi yan magbabiral. Eh, di buha ka ng inan nyo. Hindi kayo para sa Pilipino, para kayo sa views. Kumita na kayo sa kliyente ninyo, kumita pa kayo sa pang-exploit nyo sa tao. You have to know. Now, araw-arawin na natin to kasi may plano siya maging presidente. Sabi ko dito sa nag-comment, nasa akin ang huling halakhak. Oh my God! Kayo guys, tanungin ko. Ganito ba ang maging kritiko si Attorney Libayan? Oh, another question. Between Attorney Libayan at dito kay Maharlika, kanino dapat, mas lalong maging vigilant si Raffy Tulfo? Itong mga ini-expose dito or sinasabi ni Maharlika is from the inside. Si Attorney Libayan, kung ano lang ang nakikita nating lahat, nagko-comment lang siya doon. Ibig sabihin, with Attorney Libayan, aware din tayo sa kung anong alam niya. From the outside lang si Attorney Libayan. While dito, kay Maharlika, mas talagang babagsak ang pagkatao rito ni Raffy Tulfo. At sinasabi pa ngayon ni Maharlika, araw-arawin niya si Idol. So, paano na lang? Oh, yung mga Tulfonatics, alam nyo ba na totoo to? Or rather, alam nyo ba na nangyayari to? Of course not. Tayo hindi natin alam kasi hindi naman tayo nagpatulfo.
'Di ba? Ito lang ano, nagtataka lang ako. Bakit ano, lumapit ka sa RTIA, binigyan ka ng abogado, bakit hindi ka na lang lumapit sa mas kilala mong abogado, 'di ba? Ano 'yan, parang ang dating tuloy sa akin na 'pag lumapit ka ba sa RTIA at kailangan mo ng legal assistance, bibigyan ka ng private prosecutor, private counsel? At dahil may pera ka and you can afford that, bayad ka ng 180K? Gano'n ba 'yun? Sa tingin ko yung 180K is more like, an acceptance fee plus yung pagpapagawa ng kung ano-anong shebang. Alam mo sa totoo lang, ako yung natatakot dito para kay Maharlika, eh. Alam mo kung bakit? Hindi ko makakalimutan yung kinasuhan, di umano, ni Raffy Tulfo. Ay hindi siya di umano. Kinasuhan talaga niya si Dave Villanueva ng cyber libel. Pero nung panahon kasi na nangyayari yon, si Raffy Tulfo ay isang what? Isa siyang broadcaster. Ngayon, siya po ay isang senador, public official. Bukas, maglalabas ako ng isa pang video to talk about bakit ang mga public officials na gaya ni Raffy Tulfo ay susceptible to criticism. And even the Supreme Court said that is normal and that is okay. 'Di ba? Going back to Maharlika. Kayo ba sa tingin nyo, between Maharlika and Attorney Libayan, sinong mas matindi? As a critic kay Idol Rafi. Tapos sasabihin sa akin na nag-comment, ito daw ba yung standard ko? Well, isa lang masasabi ko dyan. The way I see it, mas matindi siya talaga para sa akin. Dahil to expose all this information, it is even worse sa mga reaction at commentary. Na gaya ko, gaya ni Teacher Mark, ni Kaayo, ni Derek, ni Attorney Claire, ni Attorney Libayan. Hindi namin alam at hindi namin kayang magkaroon ng mga ganyang insider information. 'Di ba? And those insider information is even worse than what we know from the surface. Yan ay kung totoo man yan. No? We want to see, of course, resibo dito sa mga sinasabi ni Maharlika. Andiyan pa ba yung sinasabing GC ni Maharlika? Meron ba kayong, can you show us any pleading or whatsoever na nagpapatunay na nagkaroon nga talaga kayo ng transaction? No? Ng sinasabi mong lawyer. Kung sino man yan. Again, dalawa kasing lawyer na tongol. So, hindi namin alam kung sino sa dalawa yung although sinabi niya jowa daw ng anak ni Idol. So I would assume that's Attorney Garrett. So yun yung ko pero hindi ko gusto yung yung isang remedy na inoffer. Na kung hindi papayag itong si defendant, no, sa extrajudicial settlement, dadalhin nila sa RTIA. At pag nadala ka sa RTIA, there is a big chance na ikaw ay mapapahiya. Tama ba? Hindi siya proper remedy. Balikan natin si Maharlika. Ito, number one.
luggage. Tapos sasabihin niyo sa unang interview dun sa babae, nag-issue, ay mabukha namang mabait. Yung kaso nyo, may nagawa ba kayo? Ibalik nyo pera namin, 180,000. Dahil wala naman kayo nagawa eh. Oh, baka nakipagsabuatan pa kayo dun sa kabilang panig. Jared Tungol, sabi ni Alipante. Ibalik niyo pera namin. Wala naman kayong ginawa eh. Buisit kayo, wala kayo na itulong. Puro lang meeting-meeting. Hindi nga kayo sumasagot sa mga chat-chat. Mahirap ba sumagot sa group chat? Okay. Maharlika, pwede mo bang i-share sa amin yung chat na yan kung group chat yan? Kasi ang group chat is a public not unless dalawa lang kayo. Pero kung more than 2 kayo sa isang chat, pwede yan i-share. Sabi ni Erica Emoto, may anak po yan, hindi sinusustentuhan, Tulfo, no. No, to Tulfo, sabi ng Herbert Conde. Sabi ng Grace, scripted and mostly ginagawa tapos gusto lang i-air pag trending. Yung araw nga, sausaw agad eh. Sabi ng Jay Villanueva, nakatapat ka, Rafi Tulfo. Francis, hindi mananalo si Tulfo laban kay Sarah. Yan, sabi ng Karma, kunwari lang yan si Tulfo, tapangan, kunyari. Diba? Actually, lahat ng naandito sa is puro critic ni Rafi Tulfo. Anyway. So, yun nga guys, kung kayo na nga tatanungin ko, yung manner ng pagsasalita rito ni Maharlika, the way niyang atakihin dito si Maharlika, sinong mas matindi? Para sa akin, mas may edge si Maharlika. Bakit? Kasi mayroon siyang insider info. Yun lang. Kung mag-expose ng ganyan si Maharlika, hindi lang niya dapat panindigan. Pakita natin na totoo yung claims niya. At siya na rin na nagsabi, araw-arawin niya raw si Rafi Tulfo. So, good luck. Diba? Good luck. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share niyo na rin. So, enjoy niyo yung weekend. Today is my last day of exam. Babawi ako sa mga content. Tomorrow, magre-react po tayo sa mga usap-usapan tungkol sa kaso daw kay Attorney Libayan ng cyber libel. There's something that I want to discuss there. Pero more on the academic side lang. Diba? There's nothing for us to add when maraming magagandang content na ang nagawa gaya ni Teacher Mark, nila Kaayo, ang may mga na. Kumbaga, pagsasama-samahin lang natin yung mga naisip natin. Lahat. Anyway guys, again, enjoy your weekend. Mag-iingat po sa inyong mga long drive, long trip, at kung ano-ano pa. This is the time that you can spend, quality time with your family, with your loved ones, and definitely, wag po sana natin kakalimutan ng ating mga yumaong mahal sa buhay. Kindly offer a prayer po sa mga tao na hanggang ngayon ay hinahanapan pa rin ng hustisya ang kanilang pagkamatay. Okay?